Hi, good morning. Morning. Morning po. Pakisabi naman ng kapatid, mga katabi nyo na good morning. And good morning. Good morning. So, before tayo mag-start na hello? Hi, hello. So, before tayo mag-start, in reference to the word. Wait lang, bagong gupit. Ay, thank you. So, I would like to request everyone to stand up in reference to the word of the Lord for today. So, simulan natin sa prayer siguro na. Father God, maraming salamat Lord sa umaga nito na iyong pinagkaloob sa amin Lord. Na kami sa araw na ito ay lahat ng activities sa umaga nito Lord ay nilalapit namin Lord sa iyong harapan. Hold it Lord. And sa lahat ng aming mga kapatiran na papunta pa lang dito sa umaga nito, huwag mo hayaan Lord yung kaaway na sila matlangan. Ano bang mga lahat ito Lord, huwag mo itong hayaan Lord na magiging dahilan para hindi sila makapag-samba sa iyo Lord. At lahat-lahat ng ito Lord kami pinagsalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Right, so remain tayo ng panimula basahin natin yung text natin sa umaga nito para sa atin. Ito yung pinaabot sa Panginoon sa atin. Mababasa natin dito sa Matthew chapter 24 verse 6 to 9. You will hear the wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nations will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. And all these things are the beginning of birth of pains. So gusto ko lang, pwede na po, let everyone be seated. Pwede na po yung purihin ng Diyos sa kanyang salita. So gusto ko lang i-share sa umaga nito. As we know, na kung narinig yung balita ngayon na uprising ngayon yung Middle East. There were war ngayon na nangyari sa Iran, US and Israel. So ito yung recent na nangyari ngayon sa Middle East, no? So sinabi na sa Bible, sinabi na sa salita niya na mangyayari at mangyayari ito. Pero isa lang yung gusto kong sabihin sa inyo na sinabi niya dito sa 6 na kung mangyayari man ito, huwag kayong maalarma. Don't be alarmed. No? Don't be alarmed. Sinabi ng Panginoon na mangyayari ito, yung gutom, earthquake, mangyayari ito. Pero huwag kayong matakot kasi nandiyan ang Diyos. Nandiyan siya. He holds everything. Alam niya mangyayari sa inaharap. Alam niya. At gusto ko rin share sa inyo na according to the Galatians. Hindi mo makikita yan. Wala siya. Pero kung prepare galing na verse para sa atin. Ay, sorry. So, gusto ko lang alam natin yung pangyayari ngayon sa balita ngayon ng gera. Balita na nakakatakot talaga. Which is, me myself as iniisip ko yun, this is the end. So, iyan yung mga signage or sign talaga na we are living in a days where the Lords were malapit nang bumalik. So, sinabi sa atin sa Galatians chapter 3 verse 26, mga kapatid, you are all sons of God. So, ito yung topic ko namin nung last Friday, Bible study. Well, by the way, I invite ko pala kayo, every Friday meron tayong Bible study. So, interesting yung mga topics natin.
So, I encourage you to, kung sino ba yung malapit taga-Acacia na, please join us dito sa church na meron tayong Bible study. We need this. And sinabi doon, sa Galatians chapter 3, verse 26, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. So, sa salita pa lang ito ng Panginoon, no? Na we are sons of God, itong gera, ito yung gutom, itong commotion nangyayari sa paligid natin, wala tayong dapat ikatakot. Bakit? We are sons of God. So, continue sa Galatians 3, 27-28. For we are baptized in Christ and clothe yourselves in Christ. There's neither Greek, Jews, or slaves, or free, or male or female, kids, or young adults, or whatever status we are all in one in Christ. So, kung ano man mangyayari sa buhay natin ito, ano mangyayari sa bansa natin, ano mangyayari sa mundo, we have something to hold on, mga kapatid. We have something to hold on. We have something to hold on. Ito yung pagiging anak na din ng Panginoon. No? Kung ano man mangyayari sa katawan natin, we are sure, we have the assurance na ang Diyos ay kinikilala tayong mga nagtitip, wala tayong kinakatakot. Behold, yan yung sinasabi nandun sa topic natin last Friday na dun sa 1 John na that is a spiritual paternity that we've been called children of God. So that is a privilege for us that we've been called as. Dati hindi tayo kilala ng Panginoon kasi anak tayo ng demonyo. So once the time that we've been able to accept and put our faith to the finished work of Christ in the cross, we become the children of God. That is how this particular things na natago sa mundo kung saan reveal ng Panginoon sa atin. That is our privilege as a son of God. So, itong binasa natin ito, yung gera nangyayari sa paligid natin, huwag na natin itong ikatakot. Kasi nga, anak tayo ng Panginoon. So, ito lang gusto ko i-share sa umaga nito na hold on to it. Okay? Anak kayo ng Diyos. Yun ang po, maraming salamat. Sa'yo na lang. Good morning po. Tayo po tayo lahat para magbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon.
to praise you, Lord God. Handaan niyo po yung aming mga puso sa pagbibigay ng papuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat.
will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. So in faith I follow Jesus on the road that I understood. For I know that He is working for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. See the open arms of Jesus upon the cross that day. What they understood as weakness deserves my every praise. For the charge that was against me, it was nailed into the wound. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. Lord God, To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Would I gladly be made nothing, that Christ would be made more? Would I seek the only kingdom that far outweighs them all? I will stand before my Father, where the faithful saints have stood, and with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. I will stand. I will stand before my Father, where the faithful saints have stood, and with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. And with joy my heart
Hallelujah. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. We praise your holy name. Purihin ang iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah. We lift up your name, O God. Hallelujah, Lord God. Your glory, your glory. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal para sa amin, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan para sa aming mga buhay, Panginoon. Kahit na hindi kami karapat-dapat, kahit na kami ay makasalanan, kami ay iyong inibig at iniligtas, Panginoon. Ito po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po mga kapatid. Good morning. Yan. Pakibati nga po yung inyong mga katabi. Morning, 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 morning. Praise the Lord at po tayo po ay magkakasama na naman po. And come to think of it, first Sunday na po ng March. March 1 na po mga kapatid. Natapos na po yung 2 buwan sa 2026. Napakabilis po ng araw. At talagang hinihila na yung araw natin na magpasko na naman. Kakapasko lang eh. Ang layo pa. Marami pang daraan. May anniversary pa, may Holy Week pa, at kung iba't iba pa may Mother's Day and Father's Day pa, napakarami pa hong okasyon. Pero ang pinakamahalaga po, andito po ulit tayo para sa Panginoon, makapag-serve po sa Kanya. Amen? So, sa umaga pong ito ay patuloy po tayong mag-aral po ng salita po ng Panginoon. But before we study the Word of God, ay mag-pray po muna tayo. Let's pray. Lord, salamat po sa araw po ito na pinagkaloob po sa amin. Salamat po sa isang linggong nagdaan. Nakasama ka namin sa mga naging iba't ibang sitwasyon ng aming buhay, sa pamilya man, sa aming personal man, na buhay, sa aming workplace man o business man, o anuman po ang aming pong hinarap at sitwasyon. Kaya po kami narito ay dahil sa iyo. Dahil naging tapat ka at napakabuti at di ka nagbago sa amin lahat. And Lord, whatever sins we may have na nagawa po namin, forgive us, cleanse us with your blood, Lord, and lead us, Lord, Holy Spirit. And again, Lord, sa pag-aaral po namin ng iyong mga banal na salita, speak to us, Lord, through your words. Guide us, Lord, Holy Spirit, and illuminate to us the deep meaning and blessing of your words, O Lord. Ikaw lamang po ang maitaas, maparangalan sa aming pong kalagitnaan. At sa liwanag ng iyong salita, makita po muli namin ang aming kalalagayan, ang aming mga sarili. At sa liwanag ng iyong salita, makita ka po namin, aming Panginoong Diyos. Kung sino ka sa buhay po namin, ano po yung magagawa mo sa buhay po namin, at ano po yung pinatatanggal mo po, pinababago mo po sa buhay po namin. Kaya maraming salamat po, Lord, sa umaga po ito. Yanda mo po ang puso at isipan namin lahat sa pagtanggap namin ng iyong mga banal na salita. At ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So last week po mga kapatid ay pinag-aralan po natin yung Acts chapter 18, yung last part, no, yung verse 18 to 28. And it talks about yung continued journey ni Apostol Pablo sa kanyang faith, na makikita po natin do sa panahon na kung saan ay chapter 18, nasa panahon siya ng discouragement kasi isunod-sunod yung mga pangyayari sa kanyang hindi maganda. Pero makita po natin na tinulungan siya ni Lord, inangat uli siya ni Lord, at nagpadala ang Panginoon ng mga bagay, mga kaibigan, mga magagandang fruits, at mga iba't iba pang mga bagay para ma-encourage po siya muli. Kaya nagpatuloy po siya sa pag-journey niya, sa
pagmimisyon niya. At dito po talaga natin makikita kung paano ang banal na espiritu ay kumilos kay Paul. At din nga po, nagkaroon po siya ng panibagong partner in the name of Priscilla and Aquila and Apollos. Itong mga tao ito ay talagang gift sa kanya ng Panginoon para po siya ay may makasama sa ministry. Na po kasi hindi po madali yung kanyang ginagawa bilang missionary. And nasa third journey na po siya ng kanyang missionary journey, mga kapatid. Ano po, at alam nyo, mahirap po talaga pag ito ay nasa ministry nang wala kang kasama. No, again, sinasabi ko kasi yung mga bago pa lang nagsisimula, ako lang noon sa church. Ang hirap po, wala kang elders, wala kang musician, wala kang deacons, wala kang mga iba pang katuwang. Ang hirap po niyan. Oo, kasama mo si Lord. Pero meron ka dapat nakasama in flesh o mga tao na makakatulong mo sa ministry. Kaya kung saan-saan po ako talaga napunta noon, nung wala pa akong mentor, saan-saan po ako napapasama sa mga Pentecostal, sa kung dadaling ka sa iba't ibang seminars, nang hindi naman talaga pagpapalago sa iyo sa gawain ni Lord, kundi business seminar, mga networking, mga kasama ko noon, hindi naging kaibigan ko, kaya lang hindi talaga ako na-influensya na mas lalong mapalapit kay Lord, lumalim kay Lord. And I really thank God na ako po ay dinala ng Panginoon sa ating pong church, sa CCSDN. Which is, ang dami pong nangyaring pagbabago. Right? And today, mga kapatid, ay patuloy po tayo mag-aaral. We will continue our study in Acts chapter 19 pa rin po, mga kapatid. Ito po, medyo mahaba po itong chapter 19. And ito pa rin po yung continuing journey o third missionary journey ni Apostol Pablo. Actually, hanggang chapter 20 to. At si Brother Joey po yung magdidiscuss ng chapter 20 sa third missionary journey ni Apostol Pablo. So I entitled my short sermon today, The Entailment of the Holy Spirit in the Present Day. Titingnan po natin dito kung paano kumilos ang Espiritu Santo sa buhay po at misyon ni Apostol Pablo at maging sa panahon po natin ngayon. At napakahalaga po nito kasi ang hirap po pag hindi tayo ginagabayan ng Espiritu Santo. Right? Kung tayo lang sa sarili nating kaunawaan, sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating diskarte, hindi po tayo dadalhin niya sa kalooban ni Lord. At hindi natin maluluwalhati ang Diyos kung wala yung gabay ng Espiritu Santo sa atin. No? So makita po natin sa verses 1 to 7, isa-summarize ko na lang po, no, na si Paul ay nag-arrive sa Ephesus. At natagpuan niyo po doon sa verses 1 to 7, yung ilang mga disciples na hindi pa po baptized ng tinatawag na Espiritu Santo, kundi sila po ay baptized lang in John's baptism. And he instructed them that they should believe on Jesus. At makita din po natin sa verses 1 to 7 na nung narinig niya to, they were baptized in the name of the Lord. At si Pablo, mga kapatid, makikita po natin dito po sa 7 verses na to, after na sabihin niya po yung about baptism, ay inilay hands niya yung kanyang kamay sa mga alagad. After their baptism, they received the Holy Spirit and spoke in tongues and prophesied. No, yan po yung makikita po natin dito po sa 7 verses na po ito. Na ano po yung tinuturo nitong verses na ito sa atin, mga kapatid? The understanding of baptism and receiving the Holy Spirit. Ito po yung makikita po natin puntos po dito na ginawa ni Apostol Pablo. At napakahalaga po nito, mga kapatid. No, kasi during this time siguro ang alam nilang baptism lang ay yung kay John na parehas kay Apollos. Diba sinabi natin last week si Apollos, very dynamic preacher siya. Napakatalino, magaling magsalita, maalam sa scripture. Kaya lang, baptize siya in John's baptism. Ano po ba yung John's baptism? It's just a baptism of repentance. No, maaring alam niya yung Old Testament, kaya lang hindi niya namamalayan na yung prophecy about Jesus Christ ay nangyari na dumating na yung Messiah, si Jesus Christ, namatay na para sa kasalanan ng marami,
at nag-resurrect na at pumunta na sa langit at nagbigay na ng commission. Kaya ito yung itinuro sa kay Apolos ni Aquila at ni Priscilla, at ito din yung tinuturo ni Pablo dito po sa mga disciples na hindi alam na ganun pala ang kailangan nila. Yes, they are believers or disciples, but hindi pa nila natatanggap yung right teaching about baptism and receiving the Holy Spirit. At alam niyo po mga kapatid, napakahalaga po nito sa panahon po natin. At tayo po lahat dito po sa church, through the guidance of the Holy Spirit, napakahalaga that we understand yung importance ng baptism and receiving the Holy Spirit. Kailan ba natin natatanggap yung Espiritu Santo, mga kapatid? Meron ba tayong idea kailan natin natatanggap yung Espiritu Santo sa buhay po natin? Sige po, anyone? Kailan natin tinanggap o natatanggap yung banal na Espiritu Santo? Sa pag-ibig natin yung Gospel of Christ at nakita natin yung ating pagiging makasalanan before God at nakita natin yung pangangailangan natin sa Panginoong Jesucristo at nagrepent tayo ng ating mga kasalanan at ginawa nating Panginoon ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Diba? Doon pa lang actually, meron ng work ang Holy Spirit because the Holy Spirit is convicting us of our sins. Right? Kaya tayo naintindihan natin yung ating kasalanan at nagsisisi po tayo sa ating mga kasalanan. Okay? And then after that we receive the Holy Spirit, dadaan tayo o susunod tayo sa utos ng Panginoon. Ano po yung utos ng Panginoon? To be baptized. Tandaan po natin, one of the great commission ng Panginoon, sabi niya po, sa Matthew 28, verses 19 to 20, sabi po doon, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." So after that we understand the message of salvation, the gospel of Christ, we receive the Lord Jesus Christ. And kung tayo ay meron ng personal, intimate, closer relationship with Jesus, sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Nagbabaptize tayo, mga kapatid, hindi ka para maging miyembro ng simbahan. Nagbabaptize tayo, it is the act of our obedience sa command ni Lord. Kasi yung iba na teaching about baptism, ibabaptize ka nila para maging miyembro ka nila. At saka pa lang ikaw maliligtas. Kasi may mga teaching o may mga churches na kailangan mabaptize ka muna bago ka maligtas at bago ka maging miyembro ng church. Which is in complete conflict sa sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya kung hindi pa ho tayo baptize, we need to be baptized. Kung talagang tayo ay mananampalataya na. Kasi lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, tumanggap ng Espiritu Santo, sumusunod sila sa lahat ng mga kautusan ng Panginoon. At yun po ay walang iba kundi baptism. Isa po ay baptism. Kaya nga, if you are not yet baptized sa Panginoon, pwede tayong magpabaptize, mga kapatid. Tama, mag-anniversary po ngayon. If you have the intent na kayo po ay magpabaptize sa anniversary, pwede po, katabi po ng ating pong venue, swimming pool. Kagaya po ng first anniversary natin. Dami nating binaptize, di ba? Nung first anniversary natin, diyan po sa San Miguel. Now, if we understand the importance of baptism in our lives, hindi ka para ialisin sa iyong reliyon, kundi ipakita mo, i-public confession mo yung faith mo kay Lord at mag-obey ka sa Kanya, you need to be baptized. Kaya nga si Paul, binaptize niya yung mga alagad. Kasi ang baptism na tinanggap nila, kay John pa lang. Hindi pa sila updated doon sa nangyari. Even si Apollos, di ba? Ang alam niya, John's baptism. Ano po yung purpose ng baptism ni John? For repentance. Kahit nga si Peter sa Acts 2:38, nung nag-preach siya,
noong day of Pentecost, sabi niya po doon, sa 2:38, and Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." You see? Napakarami pong tinuturo sa Bible, especially sa Pauline Epistle, sa Gospel, about the baptism. Baptism in the Holy Spirit and baptism into water. At lahat po yan napakahalaga. Kailangan lang natin magkaroon ng tamang understanding. Diba? Kaya nga po makita po natin, after the baptism nila, nung 12, na kung saan ay disciples, tinanggap po nila yung banal na Espiritu Santo. And they speak in tongues. No? Pero ngayon po mga kapatid, we do not practice speaking in tongues. We believe in speaking in tongues. Maybe you can speak in tongues in personal, in your prayer time. Pero sa atin po, dito po sa church, hindi na po natin pinapractice. No, kasi kailangan meron tayong, interpreter. No, kasi pag wala kang interpreter at pag-speak in tongues ka dito po sa church, baka maglabas yung kapatiran. Ito ano ginagawa nito? Sabi nito si Pastor, si Ate Isabel, si Kuya Ann, Si Kuya Ann nag-speak in tongues. Kasi yun po yung sinabi ni Pablo na turo sa 1 Corinthians. Someone will speak in tongue, someone should interpret it. Pero kung wala naman, you should be silent. Kasi mas beneficial pa rin, ang sabi ni Pablo, yung prophecy o yung pagtuturo. Kasi sa pagtuturo, natututo tayong lahat. Naintindihan po natin lahat. Tama po mga kapatid? Kaya nga po, mahalaga po itong point number 1 po natin. No? So it is the Holy Spirit who lead Apostle Paul to teach the right teaching about baptism and receiving the Holy Spirit. At mahalaga po sa panahon po natin yun, na ito'y naintindihan natin. So again po, kung gusto niyo pong magpabaptize, hindi po kayo ililipat ng reliyon. It is the public confession of your faith and obedience sa Panginoon. Kaya nga po mag-anniversary tayo, so maganda nga po makapag-baptize tayo. Maaga natin gagawin. No? Maaga natin gagawin. So mamaya po, makipag-usap kayo, magsabi lang kayo sa akin, kay Brother Joey o kay Brother Seri, if you have the heart to be baptized sa pagsunod sa Panginoon. Okay, so pangalawa na makikita po natin dito, sa verses 8 to 12, makikita po natin, I will summarize it, no? Paul spoke boldly about the kingdom of God in the synagogue. Ano? In Ephesus for 3 months. At sabi po doon, yung iba ay nagmatigas ang puso at nagsalita pa ho ng hindi maganda o evil about them. At alam niyo po, ito po maganda po dito mga kapatid. Kahit na may mga oppositions at may mga matigas ang puso at nagsalita ng di maganda kay Apostol Pablo, yung kanyang pagtuturo, mga kapatid, ng ilang buwan, lalo siyang na-challenge, lalo siyang na-encourage, through the guidance of the Holy Spirit. Kaya nga, nagpatuloy siya. Gano'ng katagal siya nagtagal sa Ephesus? Ito na po sa kanyang whole missionary journey, ang pinakamatagal niyang tinigilang lugar. Yung Ephesus. Kaya yung mga taga-Ephesus sa chapter 20, madalalakay ni Joey yun, ni Brother Joey yun, iyakan sila eh. Nung magpapaalam na si Paul sa kanila, nakaka-excite na po yung chapter 20. Ano? Kasi nga, talagang hindi sila tinigilan ng apostol natin, ni Paul, para turuan sila ng turuan. So makikita po natin dito yung bold proclamation and God's miracles, mga kapatid, sa mga verses na ito. That Paul boldly proclaimed and teaches to the synagogues and to the other place in Asia yung gospel of Christ, mga kapatid. At makita po natin how
the gospel spreads sa buong Asia na pinuntahan ni Apostol Pablo. At hindi lang ito ang nangyari, mga kapatid. Sa pag-i-stay ni Pablo, grabe po yung nangyari po dito. Diba? Tingnan po natin yung verse 11 to verse 12. Sabi po doon, ito po, bira itong mangyari, mga kapatid. Basahin ko lang po. And God was doing extraordinary miracles. Bakit extraordinary miracles? No, by the hands of all. So that even handkerchiefs or aprons, kita nyo yan, mga kapatid, that had touched his skin were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Do you see? Kung gaano kagrabe yung kapangyarihan at presensya ng Diyos during this time. When Apostle Paul is ministering to the Ephesus. Maging ano daw po, mga kapatid? Yung ginamit ng Panginoon? Panyo at apron. So, anong ginagawa nila? Nandiyan pa po ba kayo? So, mag-sharing po tayo. Ano pong ginagawa ng mga tao? Yan. Meron ba kayong kilalang ganyan? Napupunasan, dumi-dumi, tapos ilalagay na gano'n. Tapos, feeling magaling na sila. Diba? Yung iba sasabihin, balik na rin nyo ang inyong payong. Ilabas nyo ang inyong bitaka. No? Ilabas nyo ang itlog. Narinig na kayo gano'n? Ako narinig doon dati. Sa panahon natin ngayon, meron ganoon, mga kapatid. Meron pa rin yan. Pero dito, literal, na yung apron, saka yung handkerchiefs, no? Na pag-iikagkid ng inihipo kay Apostol Pablo, ay gumagaling sila. Diyan pala nila ginaya. Oo nga eh, yan yung siguro yung basihan nila. Pero bago yan, mga kapatid, yung verse na yan, meron pa bang nangyari sa Book of Acts na ganyan din ang nangyari? Hindi handkerchief yung ginamit. Naalala niyo po? Shadow. Ha? Yung shadow. Shadow. No? Nino? Peter. Yan, ni Peter. Di ba? Basahin po natin. Acts chapter 5, verse 15. So they brought the sick out in the streets and laid them on beds and couches, that at the very least, the shadow of Peter passing by fell on some of them. No, so nagsimula kay Peter pala, na shadow pa lang ni Peter, gumagaling na yung ibang tao. Come to think of it, that is the power of God. And then ito po, mga panyo, huwag niyong pupunasan si Pastor mamaya. Ibang power ang tatanggapin niyo. Lalo sa kilikili. Diba? That is the power of God through the presence of the Holy Spirit during their time. And even in our time, mga kapatid, mahalaga po na maintindihan po natin. Isa pa na account sa Bible, sa Gospel naman. Sino po yung naalala nyo na humawak ng garment? Na yung palang mahawakan niya, gagaling na siya. Yung Peter. Yan, alam nila, no? Yung mga babae, yung babaeng inaagasan for 12 years. Yung kanyang tetawag na thinking, mahawakan ko lang, hindi na makausap, hindi na siya mapansin ni Jesus, hindi na siya maramdaman ni Jesus. Yung laylayan pa lang ng damit ni Jesus, mahawakan niya pa lang, ay gagaling na siya. Nangyari po ba na gumaling yung babae? Yes? Di ba? Kasi dito po nga kapatid, makikita po natin yung work and presence of the Lord, working in Apostle Paul, and even in the faith of the people. Excuse me. Bakit kaya naisip nila, mga kapatid, na dumami sila ng
tinatawag na panyo o apron. Ano po ba ang background ng Ephesians? Kasi sila po, maraming kulto sa kanila. Maraming mga paniniwala sa kanila. Siguro yung iniisip nila na ang dami-daming tao na sumusunod kay Paul na rin during this time, siguro, panyo na lang gagamitin ko, hawakan ko na lang si Pablo, o apron na lang namin. Kasi naniniwala sila na kapag ginawa nila yon, gagaling sila sa kanilang paniniwala. Pero gumaling nga sila. No? But in God's sovereignty, inalaw ni Lord na mangyari nun. Para ipakita na itong lingkod niya na si Pablo ay totoong lingkod niya. At yung pinapangaral niya ay totoong makakatulong sa kanila. At pinapakita ng Panginoon yung presensya niya, no, sa panahong yon, na siya ay kasama ni Pablo at totoo siyang lingkod ng Diyos. Makikita po natin ang mga kapatid, kahit na mayroong mga difficulties, opposition, persecution kay Pablo, because he knows that God is with him, walang nakapigil po sa kanya. At mas lalong nagmanifest yung presence ni Lord sa kanya at sa kanyang buhay. Kaya nothing can stop for the true servant of God to preach the gospel of Christ. Amen? Even though there's a lot of opposition and persecution, because he understands the importance of the message and the urgency of the message, he will continue to preach it kahit na napakaraming hadlang. At ganun po yung ginagawa po natin at patuloy nawang magawa natin. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa bansa natin ngayon. Sa dami ng nangyayari mga korupsyon, division, diba? At ngayon may gera sa Middle East. And we must be ready, mga kapatid, na dapat hindi tayo mapigilan ng ating sitwasyon sa ating bansa, hindi tayo mapigilan ng ating sitwasyon sa ating sarili, sa ating pamilya, para hindi tayo magsalita about the Lord Jesus Christ. Amen? Ang prayer ko, lahat tayo mga kapatid, talagang sinashare natin ang Panginoong Jesucristo, ang mabuting balita ng kaligtasan na naranasan natin sa buhay po natin. Hindi ho talaga madaling mag-share. Lalo na po pag talagang maraming mga tao na inaatake ka o ino-oppose ka o meron ka pang mga problema, mahirap po. That's why we should pray hard, mga kapatid. Na kagaya ni Pablo, hindi po siya napigilan ng mga sitwasyon at mga tao na pumipigil sa kanya. The more na nag-stay siya ng matagal, para mas marami siyang masiran ng mabuting balita, mga kapatid. Diba? Kita niyo po, mga kapatid, ginamit ng Lord yung mga material na bagay sa paligid para maluwalhati ang kanyang pangalan at makilala yung kanyang pangalan. And sometimes, God used the things around us or the material things around us para ipakita yung kanyang presensya at yung kanyang kapangyarihan. Nakasama siya ng kanyang lingkod. Naalala niyo po sa Old Testament, mga kapatid, nung si Elijah ay tinakot ni Jezebel after ng kanyang prayer and miracle na ipakita na ang Diyos ang tunay na Diyos, kasi nagpakilala ang Diyos na siya ang tunay na Diyos, nagpaulan siya, nagpadala siya ng apoy para sunugin yung mga dahon. Samantalang yung prophet ni Baal na buong maghapon nagpe-pray, walang nangyari. Pero sa prayer ni Elijah, biglang nagpadala ang Panginoon ng kidlat at nasunog yung offering ng mga dahon. Nagpakita. Pero after that, na pinatay itong mga prophet ni Baal, nagkaroon ng threat si Elijah. Tinakot siya na papatayin siya. So anong nangyari kay Elijah? Tumakbo, nagtago, na-discouraged, natakot. Sabi niya, gusto niya ko nang mamatay, Panginoon. And during the time na na-discourage siya, anong ginawa ng Panginoon para i-sustain siya?
nagpadala siya ng raven para pakainin siya. Ginamit ng Lord yung raven para padalahan ng pagkain si Elijah. God used the things around us para i-sustain tayo sa ating kalalagayan, anuman itong kalalagayan ito. Maaaring gagamit siya ng tao, maaaring gagamit siya ng ibon, maaaring gagamit siya ng mga bagay sa paligid natin just to show His presence with all of us. Ipakita ng Diyos na kasama mo siya at hindi ka niya pababayaan. Amen? Kaya nga tayo nakatayo hanggang ngayon. Why? Kasama natin palagi ang Panginoon. Amen? He is faithful, so faithful enough para i-sustain tayo. Kasi sabi niya doon sa Matthew 28, di ba? I am with you always. Kaya nga sa panahon ng mga pagsubok mo, bagyo, hirap ng buhay mo, hindi mo maintindihan, masalimuot ng buhay mo, bakit mo nalampasan mo? Kasi namahan ka ng Diyos. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Naging napakatapat ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Pangatlo na makikita po natin dito na nangyari, in verses 13 to 20, sa-summarize ko na lang po, makikita po natin, mga kapatid, na after this miracle na yung mga tao, dahil sa paghawak nila kay Pablo ng kanilang panyo o apron, gumagaling sila, meron pong dumating. Some itinerant Jewish exorcists called on the name of the Lord Jesus Christ to drive out demons. Sino po ito? 7 sons of Sheba, a Jewish chief priest. So kasi nga, nakikilala na si Pablo sa paligid na yon, sa miracles na ginagawa ni Lord through the guidance of the Holy Spirit, meron palang nag-o-observe sa kanya na iba't ibang grupo. At ito nga po yung son of Sheba, a Jewish priest. Ginaya po siya ngayon. Sabi po doon, sila po ay nagpalayas ng mga masasamang espiritu. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. So, ginamit nila yung pangalan ni Paul at ni Jesus. Okay? Ano sabi nila? In the name of Jesus. Na siya sabi ni Paul, kausap nila dito, evil spirit, we adjure you, or we command you to get out of that man. Ano pong nangyari, mga kapatid? Basahin niyo yung Bible niyo. Yan, sabi doon sa verse 15, but the evil spirit answered them, Jesus, I know. Paul, I recognize. But who are you? Nakakatawa na nakakatakot po ito, mga kapatid. Yung evil spirit nagsalita. Kilala niya ang Panginoon. Ba't kilala ng evil spirit ang Diyos, mga kapatid? Yan, galing kasi sila doon. Tama po ang theology po nila kaysa mga sa atin Minsan tayo mali pa sila kasama nila mismo ang Diyos sa trono ng Diyos, sa kabanal-banal ng kapangyarihan ng trono ng Diyos, pero pinalayas po sila. Kaya meron silang right theology about God, pero kilala rin din po nila si Paul. So pinapakita, mga kapatid, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, kilala ng masamang espiritu. Magtaka ka pag may pumisita sa iyong pastor, ministro, o sino mang mga sasabing Christian sila, at sila ay nagpalayas ng demonyo at dinamba sila. Hindi totoong lingkod ng Diyos yun. Diba? Kasi sabi ko sa inyo, matagal tayong tinakot ng masamang espiritu
Di ba? Alam natin nung di pa tayo Christian, sa pagmadilim, takot tayo. No? Sa mga iskinitang madilim, na walang ilaw, natatakot tayong maglakad eh. Dahil baka nga may mga tao na samado o masamang espiritu, kahit sa pansyong, takot tayong maglakad eh. Na mag-isa eh. Minsan, pag mag-isa tayo sa kwarto natin, takot din po tayo. Yan po yung takot, na dinala sa atin ng mga kakulangan natin sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Pero alam niyo po mga kapatid, ngayon, sa kalalagayan po natin, kahit ikaw ay Kristiyano at hindi ka pastor, kung talagang nasa iyo ang Panginoong Jesucristo, nakikita ng mga demonyo, masamang espiritu, ang Diyos sa buhay mo. Kung totoo ka talagang Kristiyano. At sila actually ang natatakot sa atin ngayon. Hindi lang natin alam. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, tunay na nasa iyo ang Panginoon, di ba? Kilala ka nilang lahat at takot sila sa iyo dahil nakikita nila ang kapangyarihan, liwanag at presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya itong mga mapagpanggap na ito, ano pong nangyari po sa kanila? Yan, binugbog sila. No? Itong 7 anak ni Siba, binugbog. Come to think of it, no? Kung pumunta tayo sa lugar na yon, ang dami sigurong tao doon. Tapos nagtakbuhan yung mga tao, itong 7 anak ng priest na ito, nahubot-hubad, bugbog sarado. Masamang espiritu, binugbog sila. Di ba? Kaya wag po tayong magjo-joke sa mga masasamang espiritu. Seryoso po talaga silang saktan po tayo mga kapatid. And ultimately, patayin po tayo. Pero don't be afraid mga kapatid. No? Kasi nga po, the power of God, the presence of God is with us. At makikita po natin dito in our verses that they expose the false preachers. No, the Holy Spirit exposed the false preachers, mga kapatid. Nag-backfire po sa kanila yung kanilang ginawa because they don't have an intimate, closer, personal relationship with Jesus Christ. They're just using the name of the Lord for their personal gain. Kaya huwag kang gagamit ng Jesus name at magre-review ka ng spirit, masamang espiritu nang wala kang relasyon sa Panginoon at wala kang malalim na pananampalataya kay Lord. Pwedeng mag-backfire sa iyo, diba? At masaktan ka. Nagre-retaliate ba ang masamang espiritu? Yes. Nagre-retaliate po sila. Kami ho dati dun sa pag si Pastor Jeff po may pinupuntahan siya, sama kami sa Makati, mga malalaking bahay na napakayayaman. Yung mga taong ito, nagsusuko ng mga iba't ibang bagay sa buhay nila. Malalaking frame, malalaking base na mga mamahalin na mga mayayaman. Kasi doon ang gagaling yung tinatawag na portal ng masamang espiritu. Sinesurrender po yan doon sa office. Tapos gagawin po namin, isang Thursday, babasagin po namin lahat yung sa likod ng church. No, kung ano man yung, kung gaano man kamahal yun, frame o picture o base o ano man, mga amulets, ano man, mga orasyon, susunugin po namin yun. Pag sinunog po namin yung pastore at mga workers po ng church, sa pray po talaga kami. Kasi mayroong posibleng mangyari na retaliation. At binibidyohan po namin yun mga kapatid. At alam nyo, makikita sa video, yung apoy, iba't ibang mga images ng mga demonic entity. Kasi nga, meron silang tinatawag na presence doon. Na kung saan ay na-discern nung nag-deliverance kami during that time na sinama kami ni Pastor Jeff. At totoo po yan mga kapatid, di ko po kayo binibiro. Kaya mag-ingat din po kayo ng mga pinapasok sa nyo sa bahay nyo. Lalo na yung mga ibang galing bansa na mga Diyos-Diyosan at ipopost nyo sa bahay nyo. Mag-ingat po kayo. Baka kasi maging portal yan. Kahit po yung galing sa Lazada. Ha? Yung sa Lazada naman siguro hindi. Basta huwag yung Diyos-Diyosan ng ibang nation o mga ibang amulets. Pagdating mo sa Lazada, okay na naman yun. Diba? Kaya nakita po natin dito, the Holy Spirit exposed the faith of the false preachers.
No? At makikita din po natin, after this event, ano po yung magandang nangyari? Many people believe and confess their occult practices. Diba? Sabi po doon, mga kapatid, and this became known to all the residents of Ephesus, both Jews and Greeks, and fear fell upon them, and the name of the Lord Jesus was extolled. Diba? There's a great revival na nangyari. Kaya napaka-notable kay Apostol Pablo yung Ephesus, mga kapatid, yung Epheso. Kasi nga, ang dami pong naranasan na dito at ang dami pong manifestation ng work of the enemy, ang dami niyang battle at ang tindi rin po ng presensya at manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon. Diba? Ano pong ginawa ng mga tao nung nakita po nila yung power ng Diyos at tunay na Diyos? No? They repented. They confessed their occult practices. Marami nga silang mga pinapaniwalaan at hinahawakang mga belief at mga orasyon during the time nila. Kaya nga isinuko nila lahat yon, no? Dahil sa kanilang tinatawag na pagkamangha sa ginawa ng Diyos through the power of the Holy Spirit and showing true repentance and the renunciation of their sin. Mga kapatid. Baka may hinahawakan ka pa ngayon ng mga orasyon sa buhay mo. O mga amulets na doon ka nagtitiwala. Baka meron ka pa sa katawan mo na nakalagay. Ano? Alam niyo ba yun? Na para hindi ka magkasakit, kulay brown. No? No? Minsan yung mga nanay, may mga nilalagay sa mga bata eh. Di ba? Nakalagay dito para daw hindi napuan ng sakit. Nagtitiwala ka doon sa mga bagay na yun na kung saan ay delikado po yun. Kasi baka yun ang gamitin ng kaaway o ni Satanas para makapasok at makatake siya sa inyong bahay at sa inyong buhay. Pero yung mga tao, mga kapatid, na nakita yung kapangyarihan ng Diyos at pagiging tunay na Diyos na dinadala ni Apostol Pablo, sabi po nila ay sinuko po yung kanilang lahat-lahat na mga nasa buhay. Na mga amulets, books, about sorcery, ano po. At alam nyo kung gaano kamahal o kung gaano kalaki yung naipon ng mga sinunog po nila. Hindi po nila binenta yung kanilang mga hawak-hawak na mga tinatawag na practices of occultism. Ginawa nila, pinagsama-sama po nila at sinunog po nila, showing their true repentance and renunciation of their sins. Sabi po, the value of 50,000 pieces of silver nung panahong yon, alam niyo po kung gano'ng kalaki sa panahon po pag sa Amerika, has been estimated anywhere between $1 million to $5 million. Ganun po kalaki. Siguro kasi mahal yung mga books nila, mga amulets po nila, mga orasyon nila, mahal sa kanila yun kasi nga, magbibigay sa kanila ng security o ng peace, ng power, yun ang paniniwala ng mga taga-Epeso. Diba? Pero ibinulat sila ng Panginoon sa lahat ng mga kasinungalingan ito ni Satanas. Kaya again, ulitin ko, kung meron pa kayo sa bahay, o baka may suot-suot ka ngayon na kwintas, na naniniwala ka na ito'y pungsuy, na magbibigay sa'yo ng swerte, no, o kapangyarihan o proteksyon, isuko mo na kay Lord yan. Dahil baka yan ang maging portal ni Satanas para ikaw ay atakihin niya kung bakit ka lagi nagkakasakit, no? Kung bakit lagi kayo may problema, kung bakit hindi ka makadildil. Kasi nga, mayroon pa pang ibang pinagkakatiwalaan. Pero tayo pong mga Kristiyano, mga kapatid, we have the Holy Spirit. Kasama natin palagi ang Espiritu Santo, mga kapatid. Amen? The presence of God are always with us. Bakit ka matatakot ngayon? Bakit ka mag-aalala ngayon? No, bakit ka magkakaroon ng doubt ngayon? Bakit ka pipigilan sa paglilingkod mo sa Panginoon if you know
that God's presence is with you through the Holy Spirit. Amen? Kaya ano po nangyari? So, in-expose ni Lord yung mga false preachers. Many people believe and confess their occult practices. Ano po yung sumunod na nangyari? Sa po, the word of the Lord grows mightily. Ang ganda po ng naging resulta. Verse 20, sabi po doon, so the word of the Lord continued to increase, prevail mightily, mga kapatid. So the powers of God is revealed, and the devilish counterfeit was destroyed. Winasak ng Diyos lahat ng mga mali na kung saan ay kaisipan, maling pananaw, at practices ni Satan. Mga kapatid, from the start pa lang ng Ephesus chapter 19, puro battle na yung nararanasan ni Paul. The battle about Paul's teaching. The battle against their fellow Jews na nag-uupo sa kanya. And then another battle about the occultism. At ano po yung susunod, yung pang-apat po natin, mga kapatid, na makikita po natin? It's a battle again. The conflict of religion, economy, and gospel. Ito po napakahaba. 21 to 41, basahin nyo na lang po sa inyong bahay. Diba? Ito po, hindi po natatapos yung battle talaga ni Pablo. Ang maganda po doon, kasama niya po ang Diyos, ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Diba? So a great commotion occurred the way. Sino po yung tao dito? It's Demetrius, a silversmith. Tinawag niya yung kanyang mga kapwa. Ano Tagalog sa silversmith? Panday. Yun, panday. Akala ko po mangingisda. Tinawag niya yung mga kapwa niya panday. Kasi bakit po? Lumalaganap na yung Gospels bilang sa Ephesus, sa buong Asia, na iniikutan ni Apostol Pablo, at natakot itong si Demetrius. Bakit? Lugi na sila. Masisira ang kanilang business. Kasi nga, ano po ang business po ni Demetrius? Gumagawa siya ng mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. At nagkaroon na po siya ng takot kasi nga naliliwanagan na ang maraming tao. So he need to do something about his business. At nagano siya ng riot, mga kapatid. Babagsak na yung kanilang negosyo. He recognized they prospered greatly from this trade of making idols. He warned that Paul was preaching that idols were not gods which are made with hands. Ano po nangyari? Nagkaroon po ng malaking riot po dito, mga kapatid. Diba? At ginamit po nila ng mga silversmiths people na ito yung religion nila. Sino po yung religion nila? Yan, it's Diana, the great Artemis. Nasabi nila, maapektuhan pati yung paniniwala po natin na kay Great Diana. Kaya nga po yung mga tao nagalit, mga kapatid, that their trade was in danger, and even the temple of Goddess Diana was in danger. Kasi nga, he claimed this preaching was happening throughout Ephesus and across Asia. So, ginalit nila yung mga tao, mga kapatid. Ganyan po talaga, kahit sa panahon po natin ngayon. Kapag ang gospel po ay lumalago, na itataas ang pangalan ng Panginoon, yung mga in conflict doon sa gospel, sa kalooban ni Lord, magre-retaliate po talaga sila. And they will do something para gumawa po sa atin ng di maganda, sa ating mga Christians. Gagamitin sila ng kaaway, mga kapatid. Kasi yung business po nila ay hindi kalooban ni Lord. At tinatanggal sila ni Lord doon. Pero kung sarado yung puso po nila, magre-retaliate po sila.
naranasan po namin yan. Alam niyo po yung Paete, Laguna. Yung Paete, Laguna. So nakadestino po ako noon sa Laguna. That was years ago. Nagkaroon kami ng church planting doon sa Paete, Laguna. Pag pumasok ka ng Paete, Laguna, ang dami doon mga paggawaan ng rebulto. Ang lalaki, maliit, malaki, yun ba, nakakatakot ang itura. Siyempre, ang business nila, gumawa ng mga malalaking santo, maliit na santo, katamtamang santo, magaganda talaga. Inuukit nila yun, nakita namin. Nag-share po kami ng gospel doon. Tanggap po nila yung gospel talaga. Ang problema, hindi nila may iwan yung kanilang hanap buhay. So, konti talaga. Ang hirap nun, di ba? Lalo na kung yun ay lumago na yung business mo yun, nakilala ka na doon, tapos bibitawan mo para sumunod sa katotohanan at kalooban ng Panginoon. Ang hirap po nun, mga kapatid. Naintindihan ko po sila during that time, pero kailangan kasi nila ang gospel. Diba? Yung ano ng Barbie doll. Meron silang ninyo, mga naka-Levi's, nakapag-basketball, na kung ano nung suot eh. Kung anong panahon ng summertime. So, alam nyo, nahahabag ako sa kanila during that time. Nadudurog yung puso ko, pero kailangan po nila talaga mag-decide. At doon po papasok talaga yung great decision at tunay na pananampalataya. Dito po, sa panahon ito, hindi nila kayang tanggapin. Kasi nga, wala naman sa kanilang nagturo that time. Diba? Pero malaki na yung business nila. Yung economic and religion po nila, na-touch ng gospel. Ganun po talaga ang gospel, mga kapatid. Dahil ito ay gospel of Christ, powerful, itatouch nito lahat-lahat ng mga beliefs, principles, and way of life. Kaya nga kung hindi ka magsasubmit doon sa teaching ng mabuting balita, hindi ka talaga maliligtas. Kung hindi mo bibitawan yung paniniwala mo dati na tinuro sa iyo ng kaninunuan mo at ngayon ay tinutuwid ka, binibigyan ka ng kaliwanagan ng Diyos na bitawan mo yung itong mga paniniwala mo dahil ito na ang totoo at ito ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Ipag-pray mo na talagang sumunod ka totally sa Panginoon. Right? Hindi mo madali ang sumunod sa Panginoon. Matthew 4:19 sabi po doon ng Panginoon kay Peter, I will make you fishers of men. Pero bago po yun, sabi niya, dapat po kapag susunod tayo sa Panginoon, we must deny and die to ourselves. Hindi po natin magagawa na sumunod sa Panginoon, sa kalooban niya, saka hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng mabuting balita if we will not die and deny to ourselves. If we will not die and deny ourselves, mga kapatid. Dito po nangyari na nagkagulo po. No? Matibay po ang kanilang paninindigan, no? To the point na ginamit po nila yung great Diana po nila kinikilala para guluhin si mga kasama ni Pablo at si Pablo. Pero makikita po natin dito na God is sovereign. Kasi ginamit pa rin ng Panginoon yung city clerk. Kasi nagpunta sila sa theater, para doon sila magkaroon ng kaguluhan. Para doon sabihin yung kanilang tinatawag na reklamo. Pero ginamit ng Panginoon yung city clerk to calm them. Diba? At ingatan si Apostol Pablo. Kasi nga, this time, at dami na nilang naranasan na si Pablo lalo na pambugbog eh. At yung ibang mga kasama niya. At this time, God used the clerk to avoid yung further na hirap o bugbog o persecution na mararanasan po nila. Diba? At ganyan po talaga, mga kapatid. Expect when we are in the mission
there's always an opposition. There's always an attack of the enemy. The presence of the enemies are always there. At matatouch po natin yan. So be prepared, mga kapatid, to stand before the Lord. Stand on your faith and in the gospel of Christ. Kasi kung lagi na lang tayong tatakbo, lagi na lang tayong titigil kapag may opposition, hindi po magpapatuloy, hindi natin magagawa yung mission ng Panginoon sa ating pong lahat, mga kapatid. That's why napakahalaga po na tayo po ipag-pray po natin yung ating pong mga lakad sa Panginoon, yung ating pananampalataya. Na gaano man ang maranasan nating pressures, difficulties, persecution, opposition sa ating pagsunod sa Panginoon, ipag-pray po natin na makatayo tayong patuloy. Because the Holy Spirit, God is with us, and He will sustain us, and He is faithful na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Diba? So, the Holy Spirit entailment, mga kapatid, ay nasa akin pa rin hanggang ngayon, mga kapatid. And don't be discouraged. Don't be afraid. Lalo na ngayon, magsisimula tayo ng church planting sa Bacoor. No? And let us pray na yung atake ng kaaway ay mapagtagumpayan po natin. Atakihin tayo, atakihin yung personal natin, atakihin yung mga nasa paligid po natin to oppose us or to pressure us, mga kapatid. But be strong enough, mga kapatid. Dahil mangyari man lahat ng yan, atake ng kaaway, yung presence ng kaaway, yung opposition ng kaaway, persecution and pressures ng kaaway, meron tayong katiyakan. Because we know firmly that God is with us. Amen? The Holy Spirit is with us. And He will never leave us. He will never forsake us. And He will continue to sustain us and use us powerfully, effectively, and mightily. Kagaya po ng paggamit ng Panginoon kay Apostol Pablo at sa kanyang mga kasama. So let us continue to focus lang sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Dito po sa Acacia, we are in a mission. Ano po mission natin itong mga taga-Acacia? Napakarami po ang tao dito. No? Pag nagsimula tayo sa Bacoor, ang laki po ng Bacoor. At hindi lamang po yun, ang buong CCSGM, this year, magsisimula ng Bacoor, ng Tansa, at ng 13. 13, nagsisimula na po ang Bible study doon. Ang Tansa, this year, magsisimula rin po. Pag-pray po natin na hopefully, these 3 plans na magkaroon ng churches sa iba't ibang lugar ay loobin ng Panginoon. At isa tayong lahat na magamit ng Panginoon. Amen? Buksan lagi natin yung puso natin na magamit tayo ni Lord, mga kapatid. Kaya nawa, mga kapatid, ito pong mensahe po natin ngayon sa umaga po ito ay magbigay po sa atin ng reminders that we are always in a mission. That the presence of the enemies are always there. False teaching, false teachers are always there. But the presence of God is enough to all of us to sustain us and to enable us na mapagtagumpayan lahat ng ating hinaharap na sitwasyon. Amen? Amen. Manalangin po tayo, mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa umaga pong ito na pinagdala mo po sa amin. Thank you, Lord, for your word today. Nakita po namin, Lord, Holy Spirit, kung paano mo sinamahan si Apostol Pablo in his third missionary journey, maging yung mga kasama niya. And in our present day today, Lord, help us, Holy Spirit, to always acknowledge you. That you will empower us, lead us, guide us, Lord Holy Spirit, especially in doing your will in the life of your church and in our personal life.
Panginoon, maraming pong salamat sa paalala mo po sa amin. We are confident because the one who is in us is greater than the one who is in the world. And you will never leave us, Lord. You will never forsake us because you are always with us. Thank you so much, Lord, for your presence. Thank you, Lord, Holy Spirit, for teaching us today. And this is all we pray, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning po mga kapatid.